Bandang alas 10 ng gabi sa isang apartment sa Dasmariñas, Cavite, naghahanda ng matulog ang 45 taong gulang na si Mariana Dacosen. Kasama niya sa apartment ang kanyang 20 taong gulang na anak na si Ryan Dacosen at ang kapatid nito sa ina na nasa 2 taong gulang pa lamang. Ayon sa mga kapitbahay, wala silang napansing kakaiba. Wala silang narinig na pagtatalo, sigawan, o anumang senyales na may masama na palang nangyayari. Dahil makalipas lamang ang ilang oras, isang tawag ang natanggap ng pulisya. Isang babae raw ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang sariling apartment. At ang pangunahing itinuturong responsable sa nangyari ay hindi isang dayo, kundi ang sarili niyang anak na si Ryan Dacosen na nasa 20 anyos pa lamang noong mga panahong ito. Pero kung sa tingin niyo ay iyon lang ang malalaman natin sa kwentong ito, mga kaibigan, ay hindi. Dahil mas masahol pa ang mga naganap bago mamatay si Mrs. Mariana Dacosen. Taong 2013 ang ating kwento. So ganito. Anak sa unang asawa ni Mariana si Ryan Dacosen. Ngunit mga nasa 5 taong gulang pa lamang noon, si Ryan nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at naiwan nga siya sa kandili ng kanyang ina na si Mariana. Isang empleyado ng isang sangay ng gobyerno sa kanilang lugar ang nanay ni Ryan. Kaya naman kahit na 2 lamang sila noon ng kanyang anak at wala namang sustento na ipinapadala ang ama ni Ryan, ay naitaguyod ni Mariana ang kanilang pamumuhay at napalaki si Ryan. Kahit nasa apartment lamang sila na nirerentahan noong mga araw na iyon. Kasama rin nilang nakatira sa apartment ang asawa ni Mariana na si Anton Valenzuela at ang anak nila ni Mariana na noon ay nasa 2 taong gulang pa lamang. Si Anton, bagamat hindi ito ang tunay na ama ni Ryan, matagal na rin niya itong itinuring na sariling anak at nagsilbing stepfather nito sa loob ng maraming taon. Bago mag-high school itong si Ryan ay nakilala na siya ni Anton. Ayon sa mga nakakakilala sa pamilya, sa tagal ng panahon na nakatira ang pamilya ni Mariana sa apartment na iyon, ay wala namang nakikitang seryosong alitan sa pagitan nilang tatlo. Kaya nagtataka ang mga tao kung bakit ganoon na lamang ang nangyari sa kanila. Ngunit sa gabing iyon na nangyari ang insidente, ay wala si Anton sa kanilang apartment. Ayon sa mga kamag-anak, ilang araw na itong nasa biyahe dahil sa kanyang trabaho bilang isang truck driver na naghahatid ng mga kargamento sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dahil dito, si Mariana, ang 2 niyang taong gulang na anak, at si Ryan lamang ang magkasama sa apartment nang mangyari ang trahedya. Habang tulog ang bata noon, ay nagpapahinga na si Mariana matapos ang mahabang maghapon na nakakagaling lamang sa trabaho. Si Ryan naman ay nasa sarili nitong silid, tahimik ang buong apartment, at maging ang mga kapitbahay ay wala ring napansing kakaiba. Pero bandang alas 8 ng gabi, nakuhanan ng CCTV sa pasilyo ng apartment si Ryan Dacosen na lumabas ng gusali. Ilang minuto ang lumipas ay muli siyang bumalik, ngunit sa pagkakataong iyon ay may kasama na siyang 2 mas nakatatandang lalaki. Ayon sa naging investigasyon, matagal na umanong kilala ni Ryan ang 2 at madalas niya itong nakakasama. Nang makarating sila sa harap ng apartment, binuksan ni Mariana Dacosen ang pinto. Makikita sa CCTV na nagkaroon sila ng maikling usapan bago niya pinayagang makapasok ang tatlo. Sa unang tingin, tila wala namang kakaiba sa eksena. Walang pagtatalo, walang sigawan, at walang indikasyong may masamang mangyayari. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, ay tuluyan nang nagsara ang pinto ng apartment. Mula roon, ay wala nang naitalang taong pumasok o lumabas ng unit hanggang bago mag-alas 11. Naging tahimik ang buong gusali. Ang mga kapitbahay ay abalan na rin sa kani-kanilang tahanan at wala ni isa mang nakapansin na may nagaganap na krimen sa loob ng apartment. Bandang alas 10 ng gabi ay tuluyan nang naging tahimik ang paligid batay sa mga nakuhang ebidensya kalaunan. Pagdating ng bandang alas 11:30 ng gabi, biglang tumunog ang telepono sa himpilan ng pulisya. Isang lalaking may nagpapanik na tinig ang humihingi ng tulong mula sa loob ng apartment.
Hindi pa alam ng mga rumesponding pulis na ang tawag na iyon ang magbubukas sa isa sa pinakamabibigat na kasong kanilang hahawakan. So ang tumatawag ay isang 19 na taong gulang na binatang nagngangalang Ryan Dacosen. Kapansin-pansin sa kanyang boses ang matinding kaba habang paulit-ulit siyang humihingi ng tulong sa dispatcher. At sa pagpapatuloy ng tawag, unti-unting nabunyag na may malagim na krimeng naganap sa loob ng apartment. Patay ang isang babae at sinasabi ng binata sa tumanggap ng tawag na ang namatay ay ang kanyang mama. Marami raw itong tinamong saksak sa katawan. "Bilisan niyo po, kawawa ang mama ko. Hindi ko alam kung paano nangyari ang ganito sa mama ko." Wika ni Ryan sa telepono na parang umiiyak. Pero sa background do ng tawag ay may umiiyak pa na bata. Sa impormasyong ibinigay ni Ryan, agad na itinuring ng pulisya na isang high priority response ang insidente. Sa loob lamang ng ilang minuto, rumagasa na ang mga police mobile patungo sa address na ibinigay ng binata. Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng pulisya sa apartment. Agad nilang pinalibutan ng lugar habang ang ilang residente ay nagsimulang sumilip mula sa kanilang mga bintana. Sa pamamagitan ng telepono, inutusan ng dispatcher si Ryan Dacosen na lumabas ng apartment na nakataas ang 2 kamay at huwag magdadala ng anumang bagay. Sinunod naman ito ni Ryan at paglabas pa lamang niya ay agad na rin siyang pinusasan ng mga pulis bilang pag-iingat. Habang sinisecure ng ilang pulis ang binata, ang iba naman ay mabilis na pumasok sa loob ng apartment upang tiyakin kung may iba pang taong naroon at kung mayroon pang maaaring maisalba. Pagpasok ng mga pulis sa loob ng apartment, bumungad sa kanila ang nakagigimbal na anyo ng biktima. Sa loob ng pangunahing silid ay natagpuan nila si Mariana Dacosen na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Magulo ang paligid at kitang-kita ang mga bakas ng marahas na komprontasyon o paglalaban. At doon ay nakita na rin nila ang isang bata sa crib na nasa 2 taong gulang pa lamang na tumahan na rin sa pag-iyak. Agad nilang sinigurong wala nang ibang tao sa loob bago ipinatawag ang scene of the crime operatives at mga investigador. Isinara ang buong apartment at kinuha na nila ang bata. Hindi na pinayagang makapasok ang sinuman. Habang nagsisimulang iproseso ang lugar, unti-unti nang nabuo sa isip ng mga pulis na hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagpatay dahil mukhang may nangyari pa sa babae, mas brutal bago ito pinatay. Makalipas ang ilang minuto ay dumating sa apartment ang ina ni Mariana matapos makatanggap ng balita mula sa isang kamag-anak. Agad niyang sinubukang pumasok, ngunit pinigilan siya ng mga pulis dahil isinasagawa na ang investigasyon. Tapos ay ibinigay na lamang sa kustodiya ng lola ang anak ni Mariana kay Anton. Pero umiiyak ang nanay ni Mariana at nag-aalala. Isinakay muna siya sa isang police mobile upang makausap ng mga investigador habang hawak niya ang bata. Isa-isa nilang tinanong ang matanda tungkol sa buhay ni Mariana, sa relasyon nito kay Ryan, at kung may alam ba siyang problema sa kanilang pamilya na maaaring humantong sa ganitong trahedya. Pero ang sagot naman ng matanda, mabait daw si Ryan Dacosen na apo niya at nakapagtapos pa ng high school. Ngunit sa sinasabi ng matanda o ng lola ni Ryan na mabait ang apo niya, ay parang kabaliktaran naman ang mga sumunod nitong sinabi. Pinag-aral daw ni Mariana sa kolehiyo si Ryan sa pag-asang magkakaroon ito ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi nagtagal ay napabarkada ang binata at tuluyang huminto sa pag-aaral. Wala rin itong naging maayos na trabaho. Habang tumatagal, ay lalo umano itong nalulong sa ipinagbabawal na gamot o shabu. Sa kabila nito, hindi siya pinabayaan ni Mariana at patuloy na umaasang balang araw ay magbabago rin ang kanyang anak. At iyon na ang napigang impormasyon ng mga investigador mula sa nanay ni Mariana. At sa investigasyon naman sa apartment, isa-isang nakalap ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV sa paligid ng apartment. Doon nila napansing, hindi lamang si Ryan ang pumasok sa gusali noong gabing iyon. May 2 pa siyang kasamang lalaki na kalaunan ay nakilala
bilang si alias Gaton at Darwin Bulusan. Mula sa puntong iyon, nagsimulang pagdudahan ng mga investigador na maaaring isa rin si Ryan sa gumawa ng krimen sa kanyang ina. Ngunit sangkot din ang dalawang lalaking nakita sa CCTV. Agad nilang sinimulang alamin ang pagkakakilanlan at galaw ng dalawang lalaki bago at pagkatapos ng insidente. At habang ginagawa iyon ng mga nag-iimbestiga, mabilis namang isinailalim sa autopsy ang labi ni Mariana upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa medical examiner, ang mga sugat na natamo niya ang naging pangunahing dahilan ng kanyang pagpanaw. Napansin din ang mga palatandaang nagkaroon ng matinding pakikipaglaban bago tuluyang mawalan ng buhay ang biktima. At ang nakakagimbal sa nangyari ay positibong ginahasa pa si Mariana bago ito pinatay. Naging mahalaga ang naging resulta ng pagsusuring ito dahil nakatulong ito sa mga investigador sa pagtukoy ng posibleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at sa paghahambing nito sa iba pang ebidensyang nakalap mula sa apartment. At noong nailabas na ang search warrant sa apartment, sinimulan ng mga investigador ang masusing pagproseso sa apartment. Isa-isang kinuhanan ng litrato ang bawat bahagi ng silid at kinolekta ang lahat ng posibleng ebidensya. Sinuri ang mga bakas ng dugo, mga fingerprint, at iba pang materyales na maaaring makatulong sa kaso. Kinuha rin ang mga gamit na pinaniniwala ang may kaugnayan sa krimen, kasama na doon ang kitchen knife na ginamit sa pagsaksak kay Mariana, at ipinadala ito sa forensic laboratory. Kasabay nito ay sinimulan ding suriin ang mga cellphone at iba pang electronic devices na narecover sa loob ng apartment upang makabuo ng mas malinaw na timeline. Samantalang kay Ryan Dacosen naman, noong gabi rin mismo ng insidente ay dinala siya sa himpilan ng pulisya upang sumailalim sa pagtatanong. Sa umpisa ay kalmado siyang sumasagot, ngunit napansin ng mga investigador na may ilang bahagi ng kanyang salaysay ang hindi tugma sa mga ebidensyang kanilang nakalap. Habang lumilipas ang oras, lalo pang dumami ang mga tanong tungkol sa kanyang mga kilos bago at pagkatapos ng insidente, pati na sa relasyon niya kina alias Gaton at Darwin Bulusan. Mula roon ay nagsimulang mabuo ang direksyon ng kaso at ang mga susunod na hakbang ng mga investigador. Isinailalim sa forensic examination ang cellphone ni Ryan. Sinuri rin ng mga eksperto ang CCTV, call logs at mga mensaheng ipinadala nito bago at pagkatapos ng insidente. Isa-isang pinagsama ng mga investigador ang lahat ng digital evidence upang mabuo ang eksaktong timeline ng mga pangyayari. Mula sa mga impormasyong kanilang nakalap, lalo pang tumibay ang hinala ng mga pulis kay Ryan sa mga nakalap nilang impormasyon at ebidensya. Hinanap na rin ng mga pulis sina alias Gaton at Darwin Bulusan dahil kinumpirma rin naman ni Ryan na ang dalawang iyon ang nakasama niya noong gabing iyon. Hindi na rin kasi makatangi si Ryan noon nang ipakita sa kanya ang kuha ng CCTV dahil bago ang tawag ni Ryan sa mga pulis ay nakita pa doon sa CCTV na nasa 30 minuto na ang nakalipas ay lumabas na ang dalawang lalaking nagngangalang Gaton at Darwin. So, matagal nang nakaalis ang dalawang lalaki bago tumawag si Ryan sa himpilan ng pulisya. At 2 araw din lang ang lumipas ay mabilis na nadakip nga ng mga pulis sina Gaton at Darwin. At alam nyo ba kung bakit sila mabilis na natunto ng mga ito? Kasama pala sa watchlist ng pulis ang mga ito bilang mga talamak na adik sa shabu sa kanilang lugar. At tropa nila si Ryan na adik din sa droga. Sa interogasyon sa dalawa, kahit na may CCTV na nagpapatunay na pumasok sila sa bahay, ay itinanggi nilang sila ang may gawa sa krimen. Ngunit wala nang pinaniwalaan ang mga pulis sa pagsisinungaling nila dahil sa pagtatanong naman ng mga ito sa iba pang nakakakilala sa tatlo, kina Ryan, Gaton at Darwin, ay lumabas na ang maaaring motibo ng pagpatay kay Mariana ayon sa nalaman nila. May utang daw si Ryan sa score niya ng droga kina Gaton at Darwin at matagal na raw itong hindi nakakabayad sa kanila. Dahil magbabarkada ang tatlo, ay pinakiusapan ni Ryan ng dalawa
na kung sa ibang paraan na lang daw niya ito babayaran. At alam niyo ba ang hiling ni Gaton at Darwin? Gusto raw nilang makatalik ang nanay ni Ryan. Kahit nasa 40 years old na noon, si Mariana ay maalaga ito sa sarili at parang bata pa. Tsaka maganda pa ang hubog ng katawan kahit nagkaanak na ng dalawa. Kaya malaki pala ang pagnanasa ni Gaton at Darwin dito. At kapag nakatalik ni Gaton at Darwin ang nanay ni Ryan ay quits na sila sa utang niya. Hanep na kondisyon, di ba? Siyempre, isang baliw o ulol lang na tao ang papayag sa ganoong kondisyon. Ikaw ba naman, ang ipambabayad mo ay ang katawan ng sarili mong nanay para lang sa droga. Pero gago at lulong sa droga nga itong si Ryan. Kaya pumayag daw ito sa ganoong kondisyon ng dalawa. Kaya dumating ang gabing iyon ng krimen. 5 saksak. Multiple stab ang natamo ni Mariana sa pamamagitan ng kitchen knife na kulay yellow ang hawakan. At tugma iyon sa set ng kitchen knife sa loob ng apartment nila. Ibig sabihin, walang dalang armas ang pumatay o ang mga pumatay. Kinuha na lang nila ang patalim sa loob ng bahay. Pero ito ang matindi. Pinaikot-ikot naman si Ryan sa interogasyon hanggang sa hindi niya namalayan na may mga inamin na siya. Dahil noong oras daw na pumasok si Gaton at Darwin sa bahay nila na makikita sa CCTV, ay sinabi lang nila na makikikain dahil gutom na raw sila. Si Gaton at Darwin na siya namang sinang-ayunan ni Ryan sa pakiusap sa kanyang ina. At dahil kilala naman ni Mariana ang mga yon na barkada ni Ryan, ay pinapasok niya nga ang mga ito. At sinabi pa nga ng kanyang ina na initin na lang ang tirang ulam sa ref. Dumiretso na sa kwarto niya noon si Mariana kasama ang batang paslit sa kwartong iyon. Pero ang mali ni Mariana ay hindi niya inilak ang pinto ng kwarto. Siguro ay dahil tiwala naman siya sa anak niya. Dumiretso nga ang tatlo sa kusina ng apartment at doon kinuha pala ni Gaton ang kitchen knife na kulay yellow ang hawakan. Pagkatapos noon ay pumasok na si Ryan sa kwarto niya na para bang hinayaan na niya sa kamay ng dalawa ang kanyang ina. Naririnig daw ni Ryan sa kabilang kwarto ang mga kalabog at iyak ng kapatid nito. Ang kaso lang ay hindi niya ito pinansin dahil sa mga oras na iyon ay ipinambabayad na niya ang kanyang ina sa utang niya sa dalawa. Hindi na rin nagpaalam noong umalis si Gaton at Darwin pagkatapos ng insidente. At nagulat na lang si Ryan nang makita niya sa kwarto ang kanyang ina na duguan at wala ng buhay. Kaya doon na siya tumawag sa pulisya. Iyon ang paliwanag ni Ryan sa mga pulis. Pero hindi na niya itinuloy ang pagsasalita mula roon nang mahalata niya sigurong pinaiikot siya ng mga pulis. Humingi na lang siya ng abogado noon. Pero kahit hindi sinabi iyon ni Ryan sa mga investigador, ay nakita na rin naman nila ang komunikasyon ni Ryan at ni Gaton sa cellphone. Kaya positibong magkakasabwat nga ang tatlo. At matapos mapag-aralan ang mga ebidensya, inihanda ng mga investigador ang mga reklamong isasampa laban sa mga pangunahing suspect. Naniniwala silang sapat ang kanilang nakalap upang dalhin ang kaso sa piskalya. Isa-isang isinumite ang mga resulta ng forensic examination, autopsy, CCTV footage at iba pang mahahalagang dokumento. Sa puntong iyon, nagsimula ng umusad ang kaso mula sa investigasyon patungo sa formal na proseso ng batas laban kina Ryan Dacosen, alias Gaton at Darwin Bulusan. Nagsimula ring maglatag ng kanilang depensa ang kampo ng mga akusado. Kinuwestiyon nila ang ilang bahagi ng investigasyon at iginiit na kailangan pang masusing suriin ang lahat ng ebidensya bago magkaroon ng pinal na konklusyon. Samantala, nanindigan ang mga investigador na ang kanilang mga nakalap na ebidensya ay magkakaugnay at nagtuturo sa iisang direksyon. Dahil dito, naging sentro ng usapin ang magiging timbang ng forensic evidence, mga pahayag ng mga saksi, at ang resulta ng mga isinagawang pagsusuri. Habang hinihintay ang pagdinig sa korte, nanatiling usap-usapan ang kasong ito. Hanggang sa dumating na nga ang pagdinig sa korte, isa-isang ipinakita ng prosekusyon ang kanilang mga testigo at ebidensya. Inilahad ng mga forensic expert ang kanilang mga naging pagsusuri
habang ipinaliwanag ng mga investigador kung paano nila nabuo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pero matapos ang mahabang paglilitis ay lumabas din ang katotohanan. Lumalabas na si Gaton ang sumaksak ng ilang beses kay Mrs. Mariana Dacosen at si Darwin naman ang humawak dito. Pero ginawa nila iyon pagkatapos nila itong ni-rape at pagsawaan ng kanyang katawan. Napaka-animal, hindi ba? Inilabas ng hukuman ang naging pasya batay sa mga ebidensyang iniharap ng magkabilang panig. Ipinaliwanag ng hukom ang mga dahilan kung bakit siya humantong sa naging desisyon. Dito, ipinasya ng korte na napatunayan ang conspiracy sa pagitan ng dalawa. Alinsunod sa Article 8 ng Revised Penal Code at sa Article 248 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa murder, kapwa sila itinuring na principals by conspiracy. Ipinaliwanag ng hukom na sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may sabwatan sa paggawa ng krimen, ang ginawa ng isa ay pananagutan ng lahat ng nakipagsabwatan. Sina alias Gaton at Darwin Bulusan ay kapwa na hatulan ng reclusion perpetua sa kasong murder, bukod pa sa pagbabayad ng mga civil damages at iba pang danyos na ipinag-utos ng hukuman sa pamilya ng biktima. Nakapatong din sa dalawa ang kasong rape sa ilalim ng Article 266 letter A ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act No. 8, 1353 o Anti-Rape Law of 1997. Samantala, lumabas din sa mga ebidensya na bagamat hindi si Ryan Dacosen ang direktang pumatay sa kanyang ina, siya ang nagpasok sa dalawang lalaki sa apartment, alam niya ang planong gagawin ng mga ito at hindi niya ginawa ang anumang hakbang upang pigilan ang krimen. Higit pa rito, napatunayan sa korte na nakipagsabuatan siya sa dalawa bago pa man mangyari ang pamamaslang. Ipinaliwanag ng hukom na sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang isang taong nakipagsabuatan sa paggawa ng krimen ay maaaring managot bilang principal by conspiracy sa ilalim ng Article 8 ng Revised Penal Code at papatawan ng kaparehong pananagutan ng mismong pangunahing salarin. Sa huli, hindi lamang buhay ni Mariana Dacosen ang nawala, kundi pati na rin ang kinabukasang sanay naghihintay sa mga taong sangkot sa krimen. Isang paalala ang kasong ito na ang maling barkada, pagkalulong sa droga at isang maling desisyon ay maaaring sumira ng maraming buhay. Kaya hanggat may pagkakataon, piliin nating lumayo sa maling mga tao bago pa maging huli ang lahat. At piliin ninyo ang mga taong pagkakatiwalaan.